Yun. Good morning guys. So bali may papalit tayo ngayon dito. May nabili tayo na throttle body. So yan. Bali second hand lang yan. Nakuha natin sa Tarlac. Try natin install. So anong gagawin natin? Tatanggalin natin to left and right na side cover, tsaka to kasi nandito yung airbox. So tapos bakasin muna natin yung cover, tapos install natin yung throttle body. Medyo madumi at tag-ulan na. Okay, yun. Bali nag-spark plug rig muna tayo. Ito yung sunog nya. Bali naka horn pipe tayo by Racing Monkey na back pressure. Naka ECU tayo na MBR1. Nasa mode 3 tayo ngayon. Tapos naka MTRT cams tayo na stage 1. So ito yung reading nya. Ganda. Okay. So pinabaklas ko na to. Tsaka itong block na to, para makuha na natin itong throttle body. Okay. So yan. Tinanggal ko na pati cover sa gilid para sabay malinis na din. Tsaka ma-check na din yung issue ng sniper, di ba? Yung nagkakaroon ng crack sa chassis. Ito okay naman. Linis lang. Kailangan. So tanggal na natin yung airbox. Tanggal na din natin yung stock throttle body. Ayun. Tanggalin natin mamaya itong injector tsaka intake, manifold tsaka injector. So ito yung stock, parang 30 pag sinukat pero difference, ayan, yan yung difference. So may caliper tayo. Ito kasi Shopee lang kaya minsan hindi accurate. So pag tinignan mo, yan, mukhang 30 lang, 31, mukhang ganun lang. Parang plus 1 to compare dito. Hmm. 29 or 30. Ito parang 32. Tapos yung stock parang 30 pero pag sa caliper 29 sakto, pero parang plus 0.1 kasi dito parang 31 lang siya, pero 32 mm to. Di ba? Pati sa loob 32. So plus 1 nga siguro to, hindi lang accurate, gawa ng Shopee. Okay, so alisin na natin tong manifold tsaka injector. May lock lang naman dito yan, yung kulay green. Pag naangat niya yan, matatanggal na yung hose na yan ng gas, tapos mahugot niya na yung injector. May tornilyo lang dun yan, hindi ko napapakita. Ito cover lang naman to, plus ay rubber. Yan. Pag natanggal nyo yun, ito lang tornilyo, tapos yung socket, ano yan, basag,
Okay, alisin na muna natin to. Ito, pag natanggal nyo yung fuel line, mahugot na yan dito. Tapos tanggalin nyo na lang itong 10 na bolt. Saan nyo hugutin yung injector. Okay, mahugot naman na yan. Tataas nyo lang. Ingat lang kasi may o-ring yan. So basta to, taas nyo lang. Okay, tanggalin ko muna. So yun, tanggal na natin yung manifold pati injector. Okay, yung injector di ko na inalis. Kalilinis ko lang naman nito dati. So ito yung stock na manifold. Ito yung sa UMA. Basically ito di mo na ito magagamit. Kasi yung butas niya. Malayo difference nila. Kaya siguro may kasamang ganito si UMA. Rubber. Ito na yung mag-fit dito. Para hindi mag-leak. Or kung gusto mo, bili ka ng gasket na asbestos ba yun, yung papel. Na. So yun, salpak na natin. Pero much better, ganda sana kung mapaport match mo to. Kasi may part na nakaharang pa din dun sa sa labi. Pakita ko na lang sa video mamaya. Salpak ko muna tong manifold. Hindi ko alam kung kita pero ganyan siya. So yan. Yan. Yan yung part niya sa may gilid, sa may edge. Yung maganda nga sana kung mapaport. Para match port. Pero yun nga, wala tayong pamport eh. Tapos hindi naman natin babaklasin yung cylinder head natin. Ganyan na muna. Masubukan lang natin kung goods. Upgrade ang throttle body. Okay. Yan. Na-install na natin yung manifold. Lagyan na natin tong injector. Stock muna. Pero yung stock 6 holes naman. Six holes. Tapos eto, lagyan natin to. Okay. So yun, much better pag nasa labas pa yung manifold, ilagay nyo na yung injector. Ang hirap pag andito na yung manifold tsaka nilalagay yung injector, ang hirap isuksok ang higpit ng o-ring. So nakapwesto na yung manifold, nakapwesto na yung injector, fuel line, pati socket ng injector. Next na natin is yung throttle body. Pero bago natin salpak yan, kailangan ilipat natin itong TPS. So dito hindi ko na ina-advise na galawin nyo kasi alam ko kinakalibrate to eh. So yan, do it at your own risk. Okay, so ito, lipat natin dito. Bakit ganun? Parang iba yung pwesto niya. Pag ganyan. Okay. Salpak na natin. Pero lagyan muna natin to ng marka. At baka magloko. At least alam natin kung saan natin ibabalik. Okay. So yan. Pag titingnan, ito yung harapan eh. Yung TPS niya. Parang baligtad. Andito may bilog. Siya wala. Pero nandun. So parang magiging orientation ng TPS baligtad yata. Hindi ko alam kung gagana to. But
Let's try. Okay. So ayan, nung nabuksan na, upon inspection, pag titingnan nyo, tama yung orientation nya. Yan, same sila. Pero ito yung bunganga, ito yung harapan. Supposed to be ganyan, pero pag ganyan baligtad yung orientation. Pati ito, yung may magnet, dito walang magnet, ayun walang magnet sa taas. So baligtad talaga yung orientation. So ayan, lagyan na natin. Then sana magtino. Okay, yun, nalipat na natin yung TPS. So yung baliktaran nga, salpak na natin. Okay na lahat. Nalagyan na din natin yung throttle cable. Cross finger. Sana matino. Oh, one click start. 1.5 RPM stable, pero malamig pa siya. Bago idle, kailangan muna natin naman tapos observe natin. Di magbago idle. Kaya natin pilit yung magbabago. So yun guys, na-install na natin yung uma natin, throttle body. Bali gamit natin stock injector pa din. Okay naman yung spark plug reading, pero may parang kumakadjit-kadjit sa 2.5 RPM. Pero pag tumuntong ng 4,000 na, okay na, dire-diretso na, smooth na yung takbo nya. Tapos yung ram air natin, ito yung trotot, binutas na lang dun sa may box. Ganda sana kung open, kaso ang problema natin tag-ulan ngayon. Kapag umalikabok yan, ito yung box, open yan. Pag tinanggal natin tong airbox, baka humigop ng kung anong dumi, mas mapagastos pa. Open ko to para makita nyo kung ano yung ginawa dun sa loob para pumasok yan. Okay, so yun, pag natanggal yung 4 na bolt dyan na 10mm, tanggalin nyo yung 4 na Phillips screw, cover ng airbox, tsaka tong rubber dito. Pag natanggal nyo yan, ma-open nyo na to. Yan, wait lang
Alisin ko nga saglit. Yan. Pag naalis na tong cover, nakikita nyo na din yung element. Bali ako, sinubukan ko kasing may element. Kaya lang, ganun pa rin. Hindi pa rin nawala yung parang nagbabag down. So, alisin ko na lang tong element siguro. So, open pa rin siya. Yun nga lang, mas safe tayo kasi dito walang tatalsik sa atin na dumi. Okay. Yan, ganyan yung ginawa. Binutas. Diba? Okay. Bali, ang bubutas niya lang naman dito kung ano yung size nito. Yan. Pag pumasok yan, yan. Pasok na to. Pero magkakaroon ng space. Hindi mo iwasan. So, ganito na lang muna siguro gagawin ko. Alisin na natin tong element. Okay. Sarado na natin. Bali yan guys. Pauwi tayo ngayon eh. Sa stock na ECU goods, wala siyang agok. Yun yung observation ko. Kasi hindi naman ako pwede mag-stock ECU kasi kakapusin ng gas. Yung kasing MBR1 ECU, pag yun yung nakalagay, pag bandang 2.5, pumupog-pog-pog-pog. Parang makakajud-kajud. Ito hindi eh. Oh. Ayan, tercera yan. Oh, 2.5. Tahimik na tahimik yung mandar. Alang bag down. Yan, bali dito na tayo sa bayan ng Haen. Niyugan. Ito, pag low RPM ganyan siya. Kumakadjut-kadjut. Dinig nyo. Pero pag tumaas na yung RPM nya, goods na. Tapos minsan may backfire. Ayan na third gear. Wala siyang atak sa baba. Pero pagdating sa taas, nandun yung atak. Pang dulo.